Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-apply ng Calamity Loan sa Pag-ibig online at ituturo ko na rin kung ano-ano ang mga requirements at kung ano ang dapat gawin. Kaya tara, samahan nyo ko't panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin kagaya sa aking Google Chrome at pagkatapos i-type lang natin ang Virtual Pag-ibig. At hanapin at i-click lang natin tong www.pagibigfundservices.com. Ito po. And then may makikita tayong data privacy. I-click lang natin ang box katabi ng I have read about data privacy para ma-checkan at pagkatapos i-click natin ang proceed. And then mapupunta tayo sa homepage ng Virtual Pag-ibig. At dahil sa gusto nating mag-apply ng Calamity Loan, i-click lang natin ang Apply for and Manage Loan. At pagkatapos mapupunta tayo sa mga loans na ino-offer ni Pag-ibig. At dahil sa gusto nating mag-apply ng Calamity Loan, i-click lang natin ang Apply for a Short-term Loan. Kasi dito po nabibilong ang Calamity Loan. At pagkatapos mapupunta na tayo dito. At sa lahat naman gustong mag-apply ng Calamity Loan, dapat meron kayo ng mga nabanggit dito. So una is yung loan application form. So dapat mag-download kayo ng application form para sa Calamity Loan. At dapat na-fill upan nyo to lahat. At kung nababasa ninyo, may nakalagay po dyan na kung employed kayo, dapat may perma ng employer ninyo at may perma ng 2 witnesses. So make sure na permahan lahat yung information na kailangan doon. At para ma-download ito, i-click nyo na lang po itong click here to download an application form. And then may makikita po kayong ganito. So dito, scroll down nyo na lang po hanggang sa makita nyo po yung Calamity Loan Application Form or ELEF na form. Ito po yun. So i-click nyo na lang po itong PDF na sign dito sa gilid para ma-download. So ito na po yung front page ng Calamity Loan Application Form. So, kailangan nyo fill upan lahat ng mga nandito sa harap. So, dito sa baba, kailangan ninyo ng 2 witness. So, papirmahan nyo na lang sa mga kasama ninyo sa trabaho yan. At pagkatapos, permahan nyo po kasi napaka-importante ng perma at petsa. At ito naman yung back page ng inyong loan application form. So, dito wala na kayong kailangang fill upan. Yung employer na ninyo ang magpifill up dito. So ito pong front at back page yung kailangan ninyong ipaprint at kailangan ninyong fill upan. So pagkatapos yung fill upan guys, ipadala ninyo sa employer ninyo para ma-fill upan din nila yung nasa likod at mga kailangan pa nilang fill upan. Kasi hindi po tinatanggap ni Pag-ibig kapag walang perma ng employer ninyo. So make sure po na fill upan nyo po lahat bago nyo po ipadala sa employer ninyo. At pagkatapos kung may perma na ng employer ninyo, so pwede na po kayong mag-apply ng Calamity Loan online. At next, punta naman tayo dito sa pangalawang requirements, yung one valid ID. So dapat daw before kayo mag-proceed is nakapicture na kayo ng valid IDs na gagamitin ninyo. And next is yung number 3 na cash card. So dapat meron kayong loyalty card na issue ng AUB or Asia United Bank or Union Bank of the Philippines or Land Bank of the Philippines. So sa mga wala pang loyalty card dyan, mas maganda kumuha na kayo ng loyalty card muna para makaproceed kayo sa loan application online. Kasi doon po ida-direct sa paghulog yung pera na ilo-loan ninyo. Hindi po pwedeng yung GCash bank account ninyo, yung sariling bank account ninyo, hindi po pwede. Dapat yung loyalty card na issue ng Pag-ibig. Yun po yung ina-allowed nila na paghuhulugan ng pera. Hindi po yung GCash or PMaya, ganyan, mga e-wallets or mga bank accounts. At kung meron na kayo nung una, pangalawa at pangatlo, kailangan ninyong ihanda tong pang-apat, yung selfie photo. So dapat hawak nyo po yung ID and cash card or loyalty card ninyo. So dapat hawak nyo po yung dalawa, makikita yung mukha ninyo. So may example po dito ng paghawak. So ganito po dapat ang paghawak. Hindi po dapat natatakpan yung mga details sa ID ninyo ng kamay ninyo, yung mga daliri ninyo. Hindi po dapat natatakpan. Dapat kitang-kita po lahat ng mga detalye sa ID na hawak ninyo.
pwedeng isang kamay nakahawak sa ID tapos yung isang kamay naman nakahawak sa loyalty card. Pwede din po yun. Basta klaro yung mukha ninyo at yung IDs na hawak ninyo. At kung meron na kayong Calamity Loan application form na na-fill upan nyo na at na-fill upan na ng employer ninyo, tapos meron na kayong isang ID at Pag-ibig loyalty card, tapos gawa kayo ng selfie photo, at kung okay na lahat, i-click nyo na po ang proceed. At pagkatapos mapupunta na kayo dito sa application for short-term loan. So dito i-click nyo na lang po yung select loan type para makapili kayo kung ano yung type ng loan na gusto ninyong kunin. So dito pwede po kayong pumili kung ano yung purpose ng pag-loan ninyo. At dahil sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano mag-apply ng Calamity Loan. So hanapin natin yung Calamity Loan dito kasi may multi-purpose loan naman dito. So kung nakikita ninyo may affected na ng bagyong Karina dyan, so pumili na lang kayo kung nandun yung lugar ninyo. So kagaya niyan, Karina, Metro Manila, so yun po yung pipiliin ko. Tapos sa gilid guys, makikita nyo kung ilang years yung term niya. May 2 years or 3 years. So depende po kung ilang years ninyo kukunin yung Calamity Loan. Kung ilang years ninyo babayaran. At pagkatapos mapupunta na po tayo dito sa paglalagay ng membership ID number. So yung Pag-ibig number ninyo, yun po yung ilalagay ninyo dito. So kung nakalimutan nyo po, makikita naman po yan sa Pag-ibig loyalty card ninyo. At kung okay na at na-double check na ninyo, i-click nyo na po ang validate your MID number. At pagkatapos kung ganito na yung makikita ninyo, try nyo na lang po later or next day, baka nagka-problema lang yung system nila or may maintenance lang. Pero kung na-validate nila yung MID number ninyo, makikita nyo naman po yung pangalan ninyo dito at saan kayo nagtatrabaho at kung saan yung address ng employer ninyo. May iba po updated na yung mobile number, landline, email address, nakalagay na po dyan kasi updated na. Pero pag walang nakalagay dyan, lagyan nyo na lang po kagaya nito, mobile number, landline at email address. Pero make sure guys, active yung mobile number at email address na ilalagay ninyo para hindi po kayo magkakaproblema. At kung okay na, i-click nyo na po ang next. At pagkatapos may makikita kayong ganito, i-click nyo na lang po ang okay. At may makikita na naman kayong ganito na magsasend daw sila ng OTP sa cellphone number na nilagay ninyo. Kaya kagaya ng sabi ko kanina, dapat active yung cellphone number na ilalagay ninyo at nakaka-receive ng text. So kung active naman, i-click nyo na po ang okay. At pagkatapos mapupunta na kayo sa paglalagay ng one-time PIN. So antayin nyo na lang po yung text kagaya nito. 7553. So yun po yung one-time PIN, kaya yun po yung ilalagay ko dito. At kung okay na, i-click nyo na po ang proceed. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng cash card ninyo or yung loyalty card. So pumili kayo kung saan tie up yung loyalty card ninyo, sa Asia United Bank ba, sa Union Bank or sa Land Bank of the Philippines. So sa mga nagtatanong paano daw malalaman kung saan nakatie up yung loyalty card nila, makikita nyo po yan sa likod ng inyong loyalty card. Pero kung cash card naman, kagaya nito, Land Bank, so Land Bank po yung pipiliin ninyo. Pero pag loyalty card, tapos may nakalagay sa likod na AUB or Union Bank, yun po yung piliin ninyo. So kagaya sa akin, loyalty card ko Asia United Bank naka-tie up, kaya yun po yung pinili ko. At pagkatapos mapupunta na kayo dito sa paglalagay ng cash card number. So yung cash card number po, makikita pa rin po yan sa likod ng inyong loyalty card. So kung Asia United Bank, nandito po. Pag Union Bank of the Philippines, nandito din. Pero pag Land Bank of the Philippines, yung cash card ninyo, nandito po. So kung okay na at nalagay nyo na at na-double check na ninyo, i-click nyo na po ang check cash card status. At kung okay naman yung cash card na na-register niyo, yung cash card number, may makikita po kayong ganito dito, yung valid. So kung okay na, i-click nyo na po ang go to last step. And then may makikita po kayong ganito. So before daw kayo mag-proceed, make sure naka-ready na yung picture or scan copy ng inyong loan application form, yung Calamity Loan form ninyo. So make sure at yung valid ID dapat naka-ready na din. So sa Calamity Loan application form, pwede nyo po yung picturean, make sure klaro at nababasa po lahat ng mga details, or gumamit kayo ng mga apps kagaya ng cam scanner, pwede nyo pong gamitin para mas malinaw po yung pagka-picture. Or kung pwede,
mas maganda ipascan nyo para mas klaro lahat yung details. At kung nakahanda na lahat, i-click nyo na po ang proceed. At pagkatapos, mapupunta na tayo dito. So dito malapit na daw matapos at kailangan na lang yung 4 na requirements para makumpleto yung application ninyo. So dapat daw yung file size na i-upload ninyo is maximum of 3 MB. So take note po, maximum of 3 MB. Pwede pong bababa ng 3 MB basta hindi lang po lalagpas. So dapat daw yung picture na i-upload ninyo naka JPG, JPEG, PNG, BMP or PDF only. So punta na po tayo dito sa number 1 sa pag-a-upload ng loan application form, yung front side lang po muna. So ito po yung front side ng ating loan application form. So kung okay na, i-click nyo na po itong upload photo. At kung nakaselect na po kayo ng picture, may makikita na po kayong ganito tapos may kulay green sa gilid. So kung okay na, proceed na po tayo dito sa pangalawa. So ito po ang loan application form ng reverse side. So kung kanina front side, ngayon yung sa likod naman yung i-upload natin. So kagaya po nito yung back page ng ating loan application form. So kung okay na, i-click na natin ang upload photo. At same pa rin kung naka-upload na kayo, makikita nyo yung pangalan ng picture dito at may kulay green sa gilid. So kung okay na, punta na tayo dito sa number 3. Ang pag-upload ng one valid identification card na may picture. So take note po, yung ID card na upload ninyo is dapat may picture na makikita ninyo doon. So kung nakahanda na ang picture, i-click nyo na po ang upload photo. So kung na-upload na ninyo, may makikita kayong kulay green dito at yung pangalan ng picture na in-upload ninyo. At next, punta na tayo dito sa number 4, ang pag-upload ng selfie photo na makikita yung valid ID and cash card or loyalty card ninyo. Yung harap po ng valid ID at yung harap ng loyalty card, dapat yun po yung makikita sa picture ninyo. At kung ready na, i-click nyo na po ang upload photo. At kung okay na at nagkulay green na po lahat kagaya nito, i-click nyo na po ang submit. At pagkatapos may makikita kayong ganito, submit your application. So i-click nyo na lang po ang okay. At pagkatapos may makikita na kayong ganito, successful na daw yung pag-submit ninyo ng loan application form application. So antayin nyo na lang po, may marireceive kayong text na kagaya nito. So sabi dito, successful na daw yung pag-submit ninyo at may binigay silang link para sa pag-track ng inyong loan application. So i-click nyo na lang po itong link para matrack yung application ninyo. At pagkatapos, mapupunta na kayo dito sa loan status verification. So fill upan nyo na lang po to, click nyo ang select type of loan. So dito pumili po kayo kung housing loan, multi-purpose loan, or calamity loan. Pero calamity loan po yung in-applyan natin, kaya yan po yung i-click natin. At pagkatapos dito, ilagay nyo na po yung pag-ibig number ninyo at yung last name ninyo. At kung okay na at nalagay nyo na po lahat, i-click nyo na po ang submit. At pagkatapos may makikita kayong data privacy, i-click nyo na lang po itong box para ma-checkan. At pagkatapos i-click nyo ang proceed. At pagkatapos may makikita na kayong ganito, short-term loan status tracker. So dito, nakikita ninyo yung receive pa yung naka-check dyan. So antayin nyo yung review, approve at yung loan na mag-check para ma-approve yung loan application ninyo. So pwede nyo pong i-check from time to time yung tracker, yung link na sinend sa inyo para makita nyo kung nag-review na tapos na i-review, kung approve na tapos kung na-send na yung loan ninyo.